Okong, huwag. Huwag kang masyadong nagmamadali. Hindi pa nga ako nakakapagubad ng damit. 猴急吗？人家衣服都还没脱呢。 Ikaw na malanding babae ka. Ilang araw mo na akong pinaghihintay. 可憋坏我了。 Mga walang hiya. Kayong dalawa, anong ginagawa nyo? Hayop ka, gusto mo ba akong patayin sa gulat? Hindi mo ba alam na labag sa batas ang pumasok ng walang pahintulot sa bahay ng iba? Hindi ba ito ang matalinong estudyante ng paaralan natin, si Ye Qiu? Kailan ka pa nagkaroon ng bisyong manilip ng ibang naliligo? 洗澡的毛病啊！ 2 taon na tayong magkasama. Sa loob ng 2 taon na iyon, ibinigay ko sa iyo ang lahat. 给了你， Pero ikaw, ganito mo ba talaga ako susuklian? 就是这样报答我的吗？ Sa paningin ko, isa ka lang namang ATM na madaling tawagin kahit kailan. 随到的提款机而已， Ang isang dukhang tulad mo ay hindi man lang aabot sa kalingkingan ni Xiao Kong. 连锅烧的一根毛都比不上。 Anong karapatan mong diktahan ako sa harap 指 ko? 手画脚的。 Si Xiao Kong ay isang surgeon sa Jiangzhou 医 Hospital. 外科医生， At ang tatay niya ay ang vice-direktor ng ospital. Habang ikaw, isa ka lang hamak na intern na hindi pa nga tapos sa probation period. 过的实习医生罢了， Isang titik lang ni Xiao Kong, kaya ka na niyang 就 tapusin. 能把你玩死。 Hindi ba intern ka rin lang? Para lang sa pagkakataong maging regular, ibinenta mo ang katawan at kaluluwa mo. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Tumigil ka na, mas mabuti na ito kaysa sumama sa iyo na sumakay ng tren at matulog sa arkiladong kwarto. Ibalik mo na sa iyo ang basurang ito. 还给你， Simula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. 咱俩再没有任何关系。 Bakit? Hindi ka pa 还 aalis? 不走啊？ Gusto mo bang mag-livestream kami sa harap mo? 是想让我俩给你整个现场直播？ Pero ikaw, 大爷， walang kwenta ka, nang ahas kang saktan ako. Basura. Ang basura ay dapat lang sa basurahan. 就该待在垃圾桶里。 Sa ganyang kakayahan, nang ahas ka pang lumaban sa akin. 动手！ Sa buong buhay ko, naging malaya ako at walang tinalo sa ilalim ng langit. 我像皮迷， Ngunit ang aking ina po ay bumagsak sa ganitong kalagayan, nakakalungkot at nakakahabag. 喂，可叹呐！ Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? 是哪儿啊？ Sino? Sino ka? 你是谁啊？ Ako ang iyong ninuno. 祖宗！ Huwag kang lumapit, ikaw. Ngayong araw, itinakda ng tadhana ang ating pagkikita. Ipinasa ko na sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buong buhay ko. 全部传授于你。 Sa hinaharap, gamitin mo ito para magpagaling at tumulong sa mundo, at huwag kang maliligaw ng landas. 误入歧途， Tandaan mo iyan. 谨记。 Posible kaya na nananaginip lang ako kanina. 才是我在做梦。 Hindi, kung panaginip lang 要 iyon. 是做梦的话， Ano itong mga bagay na biglang lumitaw sa isip 又 ko? 算什么？ Grabe, totoo nga ang lahat ng naranasan ko kanina. 一切都是真的。 Dahil ganoon, Bo Xiaokong, Zhang Li, kayong dalawang taksil, humanda kayo sa 这 akin. 个狗男女给我等着， Ang utang nyo sa akin ngayong araw, dahan-dahan nating pagbabayaran. 慢慢算。 Hello, Director Bai, ikaw, bibigyan kita ng 5 minuto, pumunta ka sa opisina ko. Bakit parang laging mainit ang ulo ng babaeng ito? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya nitong mga nakaraang araw, di ba? Ang layong 2 kilometro, narating ko sa loob ng wala pang 4 na minuto. Mukhang hindi ako niloko ng matanda sa panaginip ko. Ang mga bagay na ipinamana niya sa akin ay talagang epektibo. Sa loob lang ng maikling sandali, ang lakas ng katawan ko ay bumuti ng higit sa 10 beses kaysa dati. 10倍。 Pasok. Director Bai, may kailangan po ba kayo sa akin? 有事儿？我是 Ako ang pinakabatang surgical director sa kasaysayan ng Jiangzhou Hospital. Kilala ako ng lahat sa mundo ng medisina dito sa Jiangzhou. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataong mapalapit sa kanya, kahit mabawasan ang buhay ko ng ilang taon, ayos lang. May mukha ka pang itanong sa akin. Ito ba ang medical record na isinulat mo? Ako nga ang sumulat niyan, kahit may kaunting pagkakamali, pero hindi naman siguro dapat ituring na parang basura lang. Ganito na ang sitwasyon, nangangahas ka pa ring magdahilan.
Ano bang idinadahilan ko? Bakit ang medical record na isinulat mo ay kaparehong-kapareho ng kay Guo Xiaokong? Bakit mo kinopya ang medical record niya? Kinopya ang medical record ni Guo Xiaokong. Director Bai, sigurado akong nagkakamali kayo. Ang medical record na iyan ay isinulat ko mismo, hindi ko iyan kinopya. Sinasabi mong ikaw ang sumulat, may ebidensya ka ba? Meron, nandoon si Zhang Li noong isinusulat ko ang medical record. Pero nagtestigo na si Zhang Li para kay Guo Xiaokong. Sabi niya, si Guo Xiaokong ang sumulat ng medical record na ito. Ibig sabihin, nagsabuatan ng dalawang taksil na iyon. Bakit hindi ka na makapagsalita? Kanina lang ay napakadami mong sinasabi, di ba? Hindi po ganoon iyon, Director Bai. Ang dahilan kung bakit nagtestigo si Zhang Li para kay Guo Xiaokong ay dahil, tama na, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Simula ngayong araw, pumunta ka sa nursing station at magtrabaho bilang orderly. Nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng gagamot ng kahit sino. Director Bai, ako po, naintindihan mo ba? Tatanungin kita ulit, naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Kung ganoon, lumabas ka na. Tara na, Zhang Li. Hindi ko kayo mapapatawad. Isipin mo, isang top student ng medical school, gagawin lang na caregiver. Itong si Bai Bing, maganda nga pero wala namang utak. Aba, hindi ba ito ang caregiver ng ospital natin? 这不是咱们医院的夜护工啊！ Napakaliit nga naman ng mundo, di ba? Bagay na bagay sa iyo ang uniformeng iyan. 衣服跟你还挺配的。 Siyempre, ang aso ay dapat lang na nakasuot ng balat ng aso. 就应该穿狗皮。 Anong sinabi mo? Hoy basura, anong balak mong gawin? Bitawan mo si Kongo. Hayaan mo siyang manakit. Subukan lang niyang galawin kahit isang daliri ko. Hindi lang siya ang masisipa palabas ng ospital na ito. Pati ang babaeng iyon na si Bai Bing ay mananagot din. 也得被问责。 Anong kinalaman ni Director Bai dito? Kaya nga sinasabi ko sa iyong tanga ka, kung hindi dahil sa pagtatanggol sa iyo ni Bai Bing, matagal ka nang napatalsik sa ospital na ito. 就被踢出医院了， Kahit ang pagiging caregiver, hindi mapupunta sa iyo. 都轮不到。 Anong sabi mo? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nangako si Bai Bing sa medical department na itataya niya ang posisyon niya. Kapag nagkaproblema ka pa ulit, damay siya sa pagbagsak mo. Kung hindi dahil doon, akala mo ba matatapos ang gulo ng ganoon na lang? 也就这么算了。 Iyon pala ang dahilan. Mali ang naging tingin ko sa kanya. Walang kwentang basura. Hindi ba't gusto mo akong saktan kanina? Gawin mo na ngayon. Sige, saktan mo ako. Hindi lang trabaho ko ang mawawala. Madadami pa si Director Bai. Kailangan kong magtimpi. 啊， Ngayon ay natuto ka ring sumunod. Ayaw mo. 少， Nakikita mo ba? Ang Diyosa mo ay isa na lang laruan ngayon. 现在是玩物， Masakit ba sa damdamin ng isang caregiver? 应该不太好受吧？ Halika rito. Kung matapang ka talaga, sige, saktan mo ako. Bitaw. 放手。 Gusto mo na bang mamatay? Nananaginip ka ba? Mga tao, tingnan ninyo ito. Tumingin kayo rito. Ang taong ito ay si Ye Qiu. 叶秋， Isa siyang intern sa ospital natin. 医生 Pero masama ang kanyang hangarin. 技术不正， Hindi lang niya kinopya ang medical records ko. Sinaktan pa niya 我 ako. 给打了， Hanggang ngayon, hindi pa rin magaling ang mga sugat ko. 没好呢。 Grabe naman ang taong iyan. 过分呢。 Mukha pa namang matino at disente. Pero hindi pala makatawa ang ginagawa. Hindi siya karapat dapat maging doktor. 当医生， Guo Xiaokong. 少聪， Tingnan ninyo, sa harap ng maraming tao. 人的面， Gusto pa rin niyang 就 manakit. 想对我动手。 Mabuti na lang at nalipat na siya bilang caregiver. Tandaan ninyong mabuti ang mukha ng taong ito. 记住这家伙的脸， Kung maghahanap kayo ng caregiver, huwag na huwag ninyo siyang kukunin. 找他 Baka saktan lang kayo niyan. 打了。 Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. 请你们 Grabe naman. Wala na ba talagang katarungan? 法了。 Ang Jiangzhou Hospital ay isang tanyag na ospital. Bakit sila tumatanggap ng ganyang caregiver? Para sa akin, dapat siyang palayasin agad. 立刻滚蛋！ Talaga bang gusto mo akong ubusin? 赶尽杀绝。 Gusto talaga kitang apihin. Anong magagawa mo? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Tamaan ng kidlat. 天谴 Ano yon? 是个啥？ Sige, hayaan mo siyang dumating. Huwag mo akong pagtawanan.冲哥，你怎么了？你别吓我呀！ Kongo, 冲哥， ayos ka lang ba? 是吧？ Ikaw na babae ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakitang nabagsakan ako ng ilaw? Nagtatanong ka pa, mga ginoo at ginang. Siguro naman ay nakita ninyo. Ang emosyon ng taong ito ay hindi matatag. Tungkol naman sa mga sinabi niya kanina, gaano kaya ito kapanipaniwala? Siguro naman ay alam niyo na ang sagot sa inyong isipan. Huwag ka ng maraming Saturday. Ikaw ang gumawa nun kanina, di ba? Nakita ba ng mga mata ninyo na ako ang gumawa? Kung hindi ikaw,
Paanong bigla na lang mahuhulog ang chandelier na yan? 会好端端的掉下来。 Baka dahil masyadong marami ka ng kasalanan, pati ang langit ay hindi na makatiis sa iyo, kaya pinarurusahan ka na. 教训你。 Huwag mo akong takutin sa mga ganyang kababalaghan. Sinasabi mong hindi na makatiis ang langit, ha? Kung matapang ka talaga, subukan mo uling parusahan ako. 一下 Aray. Ang sakit, putya. Bulag ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na. Patawad po. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Bigla na lang nanghina ang mga binti ko. Ito ang tinatawag na, ani mo, sinta mo. Karma ay hindi naiiwasan. Yekiyu. 野球， Maghintay ka lang. 这 Ang nangyari ngayong araw, hindi pa tayo tapos. 没完。 Sige. 行， Asahan ko yan. 定 Ang mga bagay na iniwan ng mga ninuno ay talagang hindi biro. Gumuhit lang ako ng isang malas na oras ayon batay sa nakasulat sa Maushan. Isang simpleng malas na 没 talisman. 符， Pero ganito pala kalakas ang epekto nito. 有人掉湖里面了！ Kaninong anak ito? Bakit siya nahulog sa lawa? Sino sa inyo ang marunong lumangoy? Tumawag na muna kayo ng pulis. Hindi na humihinga ang bata. 哎，不行， Kailangang madala agad sa ospital. 医院。 Gising na siya, gising na. Xiaohu, 哦 ayos ka lang ba? 没事儿吧？ Ligtas na siya. 没事儿了。 Maaari na kayong umalis, tapos na ang lahat. Ayos lang po ako, Lolo. Hindi ko po sinasadyang mahulog sa lawa kanina. 湖里 Iniligtas po ako ng kuya na ito. 了我， Tito, 叔叔， salamat po. 谢谢你。 Iya, 小伙子， maraming salamat sa iyo. 多亏你了。 Lolo, 老爷子， hindi sa pinapagalitan kita, pero sa edad mong yan. 大年纪了， Bakit hindi ka nag-iingat kapag kasama mo ang apo mo sa labas? Paano kung may masamang nangyari? Wala ka nang magagawa kundi ang umiyak. 我去啊！ Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? 跟谁说话？ Ang matandang ito ay si... 是 Tama na, Zhao Yun. Opo. Iya, 小伙子， tama ang iyong puna. 批评的对， Naging pabaya ako ngayong araw. Sa susunod ay mag-iingat na ako. 注意。 Dapat lang po. 小 Iya, 伙子， maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? 什么名字？ Ako po si Yekiyu. 姓叶名秋， Tawagin mo na lang akong Yekiyu. Magandang pangalan. Gabi na 时 rin. 间不早了， Kailangan ko na rin umalis. Lolo, sana ay magkita tayong muli kung itatadhana. Iya, 小伙子， sandali lang po. 不， May kailangan pa po ba kayo? May 1,000,000 piso sa loob ng card na ito. 100万。 Pakiusap, tanggapin mo ito. Sana ay huwag mong isiping maliit na halaga lang ito. Grabe. Ano itong naririnig ko? 1,000,000. 100万， Ganito ba talaga kay Aman ang matandang ito? 什么？ Naglabas lang siya ng 1,000,000 ng ganoon kadali. Sobra naman yata ito. Nakakalula. Ginoong Ye. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Maliit na pasasalamat ko lang ito. 心意， Tanggapin mo na ito. 收下吧。 Kung tatanggap ako ng pera, mag-iiba ang kahulugan ng ginawa ko kanina. Higit sa lahat, hindi ako nagaliligtas ng buhay para lang sa pera. Hindi ko alam kung sino ang sinusubukan niyang pahangin. Sinasabi pang hindi para sa pera, pero halata namang gusto niya. 是挺诚实的。 Iya. 小伙子， Ano ang ibig mong sabihin? Lolo, 小爷子， may sakit po kayo. At mukhang malubha po ito. 严重些。 Hindi po ba kayo naniniwala? Ang aming lolo. 爷子 Kakatapos lang magpa-check up noong nakaraang araw. Napakalusog ng kanyang katawan. Nakapagtataka naman. 奇怪了， Anong nakapagtataka? Sa totoo lang po, wala akong ibang basihan. Nararamdaman ko lang na may sakit kayo. 有病， At mukhang seryoso ang kalagayan nyo. Pero kung ano man ang eksaktong sakit na iyon, hindi ko pa masabi sa 说 ngayon. 不出来。 Hayaan na lang po, baka nagkamali lang ang pakiramdam ko. Sana ay huwag ninyong masamain. Walang anuman. Hindi ko mamasamain. Kung ganoon, mauuna na po ako. Hanggang sa muli. Paalam po, Tito. Haring Dragon, hindi ordinaryo ang batang iyon. Tama ka. 是啊， Sa loob ng maraming taon, nagpunta na ako sa mga tanyag na doktor. Hinanap ko na ang lahat ng eksperto sa buong mundo. 专家， Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa aking malubhang sakit. Pero ngayon, isang binata na nasa 20 anyos pa 小 lang. 伙子， Ang nakatuklas nito, baka naman ito na ang tanda mula sa langit. 开眼， Na ang isang tulad kong malapit ng mamatay, 人 ay bibigyan pa ng ilang taon para mabuhay. Zhao Yun, nandito po ako. Haring Dragon, ano po ang inyong utos? Imbestigahan mo agad si Yekiyu. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod po. Nay, nandito na po ako. Anak, 秋儿， bakit basang-basa ang buong katawan mo? 痛失了， Huwag mong sabihing nahulog ka sa lawa. 服了吧？ Nahulaan niyo po agad.
Nahulog nga po ako sa lawa. Dali, sabihin mo sa nanay. Ano ba talagang nangyari? May isang bata po kasing nahulog sa lawa. Iniligtas ko lang siya. Ayos ka lang ba? Alam mo naman na magaling akong lumangoy. Kahit gaano pa kalalim ang lawa. Sisiw lang yan sa akin. Nagyayabang ka na naman. Pumunta ka na sa kwarto at magpalit ng damit. Handa na ang pagkain. Sige po. Bakit hindi ko nakikita si Zhang Li nitong mga nakaraang araw? Kapag may oras ka, yayain mo siyang kumain dito. Huwag mong pabayaan ang dalagang yun. Alam ko na po. Zhang Li. Darating ang araw na ipapaalam ko sa iyo. Ang pagtataksil sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Anong nangyari? Pinagalitan ka ba ng pasyente? Sa VIP room, may pumasok na pasyenteng napakasungit kahapon. 4 na caregiver na ang pinalitan. Lahat sila ay minura at hiyang-hiya sa kanya. Napakasakit niya sa ulo alagaan. 4 na caregiver na ang nagpalit. Grabe naman, sobra na yan. Sinabi mo pa. Nandito na si caregiver Ye. Eksakto. Pumunta ka na sa kwarto ng pasyente ngayon. Ako po. Sino pa ba? Ako. Bilisan mo na. Kapag nagreklamo ang pasyente, humanda ka ng masisante at lumayas dito. Naiintindihan ko po. Ano ba yan? Pati si Young Master Wu ay kinalaban mo. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Magandang araw po. Ako si Ye Qiyu. Ako ang bagong caregiver nyo. Caregiver. Tinititigan mo ba ako kanina? Opo. Maganda ba ako? Maganda po. Kung ganoon, sa tingin mo, aling bahagi ng katawan ko ang pinakamaganda? Ang mukha ko ba? O ang Susmar Yosef? Bunso. Gusto mo ba ang ganitong ate? Huwag kang umalis, bunso. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Grabe naman. Saan ba galing ang babaeng mapang-akit na ito? Ganito ba talaga siya makipaglaro? Kung babalik ako ng ganito lang, siguradong masisipa ako sa grupo ng mga caregiver. Bahala na. Papasok na lang ako ulit. Hindi naman niya siguro ako kakainin ng buhay. Bakit bumalik ka na naman? Namimiss mo na ba ako agad? Bakit ang bilis mong mahiya? Napaka-cute mo talaga. Sige na, sabihin mo na. Anong gusto mong gawin? Naghihintay si ate sa iyo. Gusto ko lang pong tingnan ang binti nyo. Aba, itong batang ito, mukha ka namang disente. Hindi ko akalain, namanyap ka rin pala. Ginang. Huwag po kayong magkamali ng akala. Gusto ko lang tingnan ang sugat sa binti nyo. Wala po akong ibang masamang intensyon. Ano? Sige, tingnan mo. Pero huwag mong titigan ng masyadong matagal. Mahihiya si Ate Lin. Bakit parang may mali sa sinasabi mo? Hoy, seryosong tao ako, no? Paano mo nakuha ang sugat na yan? Naaksidente ako sa kotse kamakailan. Inoperahan na ako. Sa susunod na mga araw, kailangan ko pang sumailalim sa isa pa. Sa nakikita ko ngayon, parang hindi mo na kailangan ng pangalawang operasyon. Bunso. Mukhang wala kang alam tungkol dito. Mahilig ako sa kagandahan. Ayaw kong magkaroon ng peklat. Pero sabi ng doktor ko, kahit magpa-opera pa ako ulit, mahirap pa rin tanggalin ang peklat na ito. Kung hindi mawawala ang peklat. Sa susunod, si Ate Lin ay hindi na makakapagsuot ng maikling palda. Ginang Li, ano ang nararamdaman nyo ngayong araw? Maayos naman, Dr. Wang, may naisip ka na bang paraan para mawala ang peklat sa binti ko? Paumanhin po, Ginang Li. Mukhang mabibigo ko kayo sa pagkakataong ito. Kinausap ko na ang mga eksperto sa dermatolohiya. Sa sitwasyon nyo, ang tuluyang pagtanggal ng peklat ay halos imposible na. Kahit mag-opera pa kayong muli, malamang na hindi pa rin mawawala ang peklat. Wala na ba talagang ibang paraan? Basta matulungan nyo akong alisin ang peklat, hindi problema ang pera. Ginang Li. Hindi ito usapin ng pera. Sa totoo lang po, sa kalagayan nyo ngayon, hindi lang ang ospital namin. Kahit sa buong mundo ng medisina, mukhang wala nang makakahanap ng solusyon. Kung ang pag-uusapan lang ay ang paglutas sa problema ng pagtanggal ng peklat at pagpapanumbalik ng balat sa dati. Sa katunayan, may paraan pa naman. Sino ka? Ako. Siya si Ye Qiyu, isa siyang caregiver mula sa caregiver station ng ospital natin. Caregiver.
Anong ibig mong sabihin? Dr. Wang, 王医生， sa kaso ni Ginang 这 Li, 种情况， hindi naman ito lubos na walang pag-asa. Ano? May paraan ka? Opo. Anong paraan? Gamit ang sining ng acupuncture. Kalokohan. Sinong pasyenteng may peklat? Ang gumaling dahil lang sa acupuncture. Empleyado ka rin ng ospital na ito. Wala ka man lang bang kahit konting common sense? Gusto mo na bang mag-impake at lumayas dito? Dr. Wang, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Ang acupuncture na sinasabi ko 到的针灸之术， ay may matibay na base ang siyentipiko. Tingnan natin ang kaso ni Ginang Ling ngayon. Walang magawa ang Western medicine sa peklat niya. Pero kung gagamit ng tradisyonal na panggagamot, madali lang nating malulutas ang problema niya. Lumayas ka, Dr. 医 Wang. 生， Hindi po ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kong. Sabi ng lumayas ka, hindi mo ba naintindihan? Sandali lang. 嗯， Ang acupuncture na sinasabi mo kanina, talaga bang kaya nitong alisin ang mga peklat ko? Walang problema, sigurado yan. Binibining Lin. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Ang batang ito ay isang manloloko lang. Dahil hindi naman kayang lutasin ng ospital niyo ang problema ko, bakit mo ako pinipigilang maghanap ng iba? Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, itikong mo ang bibig mo. Bakit parang naging ibang tao siya bigla? 样了， Ang babaeng ito. Sino ba talaga siya? 什么来头啊？ Tatanungin kita ulit. Ang acupuncture na sinasabi mo, talaga bang kaya nitong lutasin ang problema ko? 能， Sa aklat na iniwan ng ating mga ninuno, ang Chinmen Medical Classic, malinaw na nakatala doon ang isang paraan na tinatawag na karayom ng Yuji Fuyan. Kapag naisagawa na ito, mabilis nitong maaalis ang mga peklat, at gagawing parang bago muli ang iyong balat. Gaano katagal ang kailangan? 5 buwan. 5 taon. Hoy, bata, huwag kang samobra. 太过分了。 5 taon. Baka huli na ang lahat para sa kanila. 5 minuto. Ano ka mo? Ang 5 minuto ay konserbatibong pagtatansya lang. Kung sa tingin ni Ate Lin ay matagal pa yun, susubukan ko pang bilisin. 3 minuto lang, sapat na. Bata, kahit ang kalabaw ay hindi ganyan magyabang. Talaga ba? 3 minuto para alisin ang ganyang kalalang peklat. Ginagawa mo ba kaming tanga? Kaya pala nakipaghiwalay sa iyo si Zhang Li. 分手， Sino ba ang gustong makasama ang isang huwad na doktor? Karayom ng Yuji Fuyan pa raw. 延伸呢？ Bakit hindi mo na lang sabihin na, alam mo rin ang 13 karayom ng pintuan ng multo? Ang 13 karayom ng pintuan ng multo, may alam din ako ng kaunti tungkol dyan. Pero pagdating sa pag-alis ng peklat, mas mahusay pa rin ang karayom ng Yuji Fuyan. Binigyan ka lang ng konting papuri, naging mayabang ka na agad. Ngayon karayom ng Yuji Fuyan. 傅延真， Maya-maya 13 karayom ng pintuan ng multo naman. Masyado ka na sigurong maraming nababasang nobela. Kung tatanungin kita kung may alam ka sa feng shui, 风水， sasabihin mo rin bang may alam ka ng kaunti? 略知一二呀。 Tama ka. Tungkol sa feng shui, may alam nga ako ng kaunti. Ang pamana ng ating mga ninuno ay napakalawak. Paano mawawala ang tungkol sa feng shui sa mga ganitong usapin? Sa tingin ko sa iyo, hindi ka dapat narito sa nursing station. Dapat ay dinala ka na diretso sa psychiatry department. Tama na yan. Kung gusto mo pang manatili sa ospital na ito, lumabas ka na agad. Sandali lang. Gusto ko lang kumpirmahin sa huling pagkakataon. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? Lililinawin ko rin ito sa huling pagkakataon. Walang problema. Mapapagaling kita. Hindi kita bibiguin. 失望， Kailan pwedeng simulan ang gamutan? Kahit kailan. Kung ganoon, ngayon na. Kung talagang mapapagaling mo ako. Kahit ano pa ang hilingin mo, sabihin mo lang. Sige, naku naman. 哎呀， Binibining Lin. 女士， Alam kong nagmamadali ka. 您着急， Pero kahit gaano pa kaporsigido, huwag naman basta-basta magtiwala. Isang batang hilaw pa at walang karanasan. 毛头小子 Paano kanya mapapagaling? 可能治得好你。 Kung hindi ito gagaling, may masama bang epekto ito sa katawan ko? Hindi mangyayaring hindi ito gagaling. At lalong walang magiging pinsala. 损伤， Narinig niyo ba? Kampante siya sa ginagawa niya. At wala ring magiging komplikasyon. Pero, 可是 may iba ka pa bang paraan? 办法吗？ O baka naman may masama kang balak. 不居心， Paano ko naman magagawa iyon? 呀， Kung ganoon, huwag ka nang maingay. Bunso, 哥哥， ipinapaubaya ko na ang sarili ko sa iyo. Sige. Sige. Kailangan ko ng isang set ng mga karayom na pilak. Sino ka ba sa akala mo? 谁呀你？ Para utusan ako ng ganyan. Binibining Lin, nakita mo naman. Gusto ko talagang tumulong sa iyo, pero hindi siya nakikipagtulungan. Dr. Huang, pwede ka bang makipagtulungan? Maghanda ka ng isang set ng mga karayom na pilak. Sinabi nang pumunta ka na. Bata. Huwag kang masyadong abusado, Dr. Huang. Huwag na po kayong magalit. Ako na ang pupunta. Ako na ang kukuha. Ayaw niyo pa ba? Salamat, Dr. Wang. Buwisit na bata. Kapag nagkamali ka mamaya, tingnan mo lang kung paano kita yayariin. Pwede na bang magsimula? 是了吗？ Manloloko. Tapos na. Maghintay lang ng 1 minuto. Mawawala na ang peklat sa binti mo. 清楚了
Kalokohan. Dahil ba iniwan ka ni Zhang Li? Kaya ka nagkaganyan. Nababaliw ka na talaga. Pati ang ganitong kahangalan, nagawa mo pang subukan. Akala mo ba sa pagtusok-tusok lang, ng 2 karayom na pilak, at sa pag-arte mo riyan, ay gagaling na agad ang sakit, manggoyo ka ng iba. 回去吧。 Binibining Lin, nakikita mo naman. Ang batang ito ay, pinaglalaroan lang, tayong lahat, ang mga taong katulad niya, dapat ay pinalalayas sa ospital. Sa tingin ko, dapat siyang, tumahimik ka. Nakita niyo ba iyon? Nawala na. 消失了。 Nawala na talaga ang peklat. Anak nang, anong nangyari? Paano? Paanong naging posible ito? Paano mo iyon nagawa? Ginamit ko lang ang sining ng acupuncture, Dr. Wang. Kanina pa ako nagsasalita ng, malinaw sa iyo, di ba? Pero ang sinasabi mong, karayom ng Yuji Fuyan. Ngayon ko lang narinig iyon. Wala rin itong basihan sa siyensya. Sandali lang ang lumipas. Gaano man siya kagaling. Hindi dapat ito. Tama na, Dr. Wang. Wala ka ng kinalaman dito. Ialis mo na ang mga tao mo rito. Binibining Lin, siguradong may kakaiba rito. Isang bagay na hindi dapat malaman ng iba, ang mga sinabi ko. Ayaw ko nang ulitin pa. Mauuna na po ako. Tawagan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Guro, ano po ba talaga ang nangyari kanina? 这事儿啊， Oo nga po, iyong ginamit ni Ye Kiyuna. Karayom ng Yuji Fuyan. Masyadong kahanga-hanga, di ba? Kahanga-hanga ang mukha mo. Hindi natin alam kung ano. Pero sa ating lahat, gumamit siya ng kung anong panlilinlang. Nakuha pa niya ang tiwala ni Ate Lin. Para sa akin, ang mga katulad niyang salot, 害群之马， dapat nang palayasin sa ospital natin. Tama na yan. Kayong lahat, alam niyo ba kung nasaan si Guo Xiaokong? Parang nakita ko po siya kanina. Pumasok siya sa nursing station. Naintindihan ko. Bumalik na kayong lahat sa trabaho. 去工作。 Bunso, 哥哥， napakalaki ng naitulong mo sa akin. Sabihin mo, paano ba dapat magpasalamat ang isang tulad ko sa iyo? Tungkol po rito, kayo na po ang baalang magdesisyon. Kung ganoon, 我 pwede ba kitang halikan? Lin, Ate Lin, huwag naman pong ganyan. Bakit? Hindi ka ba kontento? O baka naman, 若不然， gusto mong ibigay ko na ang buong sarili ko sa iyo. Napakaselan mo naman pala. Akala ko pa naman kanina, sinasadya mong makipaglandaitan sa akin. Sige na, hindi na kita bibiruin. Magpapakilala ako ng formal. Ako si Lin Jingji. Ang pangako ko kanina ay may visa pa rin. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo na. Ako po si Ye 我叫 Qiyu. 叶秋， Gusto ko pong maging personal caregiver nyo. Iyon lang. 就这， Opo. Tuh. Dati po akong intern doctor sa surgery, sa ilalim ng trial period. Pero may nag-frame up sa akin. Kaya napunta ako sa pagiging caregiver. Kapag hindi niyo po ako kinuha, mawawalan na po ako ng trabaho. Ganoon ba? Pero sa galing mong yan, hindi mo kailangang magtiis sa ganitong kaapihan. Gusto ko pong maging doktor. Ang makapasok sa Jiangzhou Hospital ay pangarap ko na bata pa lang ako. Gusto ko sa lugar na pinapangarap ko, maging isang doktor na nag-iligtas ng buhay. Dahil sa sinabi mong yan, pumapayag na ako. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Sandali lang po, kukunin ko lang po ang mga papel. Ang batang ito, medyo kawili-wili siya. Xiao Jian. Sa Jiangzhou Hospital, may isang caregiver na nagngangalang Ye Qiyu. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong makita ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Anak sa labas. Inagawan ng nobya, at nagnakaw pa raw ng medical records ng iba. Marami palang kwento ang batang ito. 故事 Mukhang marami ito ah. 多的呢。 Pasok. 进， Mualang galang na po. Kayo po ba si Binibining Lin Jingji? 女士吗？ Sabihin mo na agad ang pakay mo. Ah. Ako si Guo Xiaokong. Isa akong surgeon sa ospital na ito. Nabalitaan ko na balak ninyong gawing caregiver si Ye Qiyu. At ano naman ngayon, hindi niyo siya pwedeng kuning caregiver. Iyang si Ye Qiyu. Wala siyang kwentong tao. Kinopya pa niya ang medical records ko. Ang mga katulad niyang wala ng pag-asa ay walang karapatang maging caregiver ninyo. Napakaganda niya. Hamak na mas maganda kaysa sa reto kadang si Zhang Li. Ibang level talaga ang ganda niya. Kung makakatabi ko lang siya sa pagtulog. Kahit mabawasan pa ng 20 anyos ang buhay ko, ayos lang. Tapos ka na ba? 完了吗？ Ako. 我 Tapos na po. Kung tapos ka na, pwede ka nang lumayas. 滚了。 Dr. Ye, nakuha ko na ang kontrata. Salamat sa iyo. Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong mapunta rito? Saka isa pa. Kahit saan ako pumunta, may pakialam ba ang isang basurang tulad mo? 管吗？ Kakasabi lang niya sa akin, na wala ka raw kwentong tao, at kinopya mo raw ang medical records niya. Sa tingin mo ba dapat akong maniwala sa kanya? Guo Xiaokong, hindi ka pa ba titigil? Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Dahil hindi kita may mura. Sapat na bang dahilan iyon? 够充分吗？ Binibining Lin, mabuting makinig kayo sa payo ko. Huwag ninyong hayaang ang basurang ito, ang maging caregiver ninyo. Kundi, kapag may nangyaring masama sa inyo, walang pananagutan ng ospital namin.
Kung magkaroon man ng problema, kaya ba itong panag-utan ng ospital ninyo? Ang babaeng ito. Sino ba talaga siya? 什么来头？ Ye Qiyu, halika rito. Ngayon, tuturuan ka ni ate ng isang leksyon sa buhay. Sa mundong ito, walang sino man ang ipinanganak na mas mataas kaysa sa iba. Kapag may gulo, kahit umatras ka pa, hindi ibig sabihin na aatras din ang iba. Sa halip, lalo ka pa nilang aapakan. Dahil iniisip nila na madali kang saktan. Tandaan mo ang sinabi ni ate, ang lalaking gustong tumayo ng matatag, dapat ay marunong maging malupit. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko na po. Oh, bakit nakatunganga ka pa riyan? Ikaw na basurang walang 你 pinag-aralan. 养的杂碎， Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang saktan kita? Hayop ka, nagawa mo akong saktan. Nagtitimpi ako at pinagbibigyan kita, hindi dahil sa natatakot ako sa iyo, kundi dahil sa tingin ko, kahit gaano ka pa kalala, dapat ay may hangganan pa rin. Pero sa nakikita ko ngayon, nagkamali pala ako. Ang tao lang ang may hangganan. Pero ikaw, isa kang hayop. Patatayin kita. 死你！ Subukan mong galawin siya. Kapag ginalaw mo kahit isang daliri ni Ye Qiyu, papatayin kita. Sino ka ba talaga? 是谁？ Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang taong kailanman ay hindi mo dapat kinalaban. Makaalis ka na. Ye Qiyu, tandaan mo ito. 记住了， Ang nangyari ngayong araw, hindi pa tayo tapos. 管 Ate Lin, salamat po. Maliit na bagay lang yun. Napansin ko rin na ang taong tulad mo, ang pinakamalaking problema ay ang pagiging masyadong mabait. Pero hindi yun mahalaga. Sa susunod, kapag may problema, sabihin mo lang kay ate. Si ate ang magsisilbing sandigan mo. Salamat po, Ate Lin. Huwag puro salamat lang. Pwede bang bigyan mo si ate ng isang bagay na mas totoo? Halimbawa, 比如说， ang ganda ng katawan mo. 这么好， Pwede bang pahawak si ate ng abs mo? 腹肌， O kaya, halikan mo si ate. 啊！ Binibiro lang kita. 你了， Akin na ang kontrata. 吧 Sa wakas, hindi na sayang ang pagod ko. Basta't mananatili ako sa ospital, siguradong magkakaroon ako ng pagkakataon na makabalik sa departamento ng surgery. Lily, bakit ka napunta rito sa ospital? Katatapos ko lang sa mga gawaing bahay. Sakaling wala rin akong pasok ngayon, kaya naisipan kong dumaan dito para pag-usapan ang pagkikita ng ating mga magulang mula sa magkabilang panig. Pagkatapos, ay para itakda na ang kasal ninyo ni Ye Qiyu. Kasal. Hindi ba sinabi sa inyo ni Ye Qiyu ang alin? 告诉什么？ Kami ng anak 你 ninyo. 儿子， Matagal na kaming naghiwalay. 啊， Bakit naman? Ang walang kwenta ninyong anak, 的儿子啊， kinopya ang medical record ni Dr. Guo, kaya inilipat siya sa nursing station para maging caregiver. Ako, si Zhang Li, gaano man ako kawalang isip, hindi ko naman hahayaan ang sarili ko na magpakasal sa isang caregiver lang. Paano nangyari ang ganoon? Siguradong may maling pagkakaunawaan dito. Hindi ganoong klaseng tao si Kier. Lily, tulungan mo akong hanapin ang mga pinuno nila. Pakiusapan mo sila. Hindi magagawa ng anak ko ang ganoong bagay. 不是的， Ikaw pala ang nanay. 就是叶秋 Nang walang kwentang si Ye Qiyu. Kaya pala nakakasuka kang tingnan. 膈应。 Sasabihin ko na sa iyo ng diretsahan. Matandang hakluban. Hindi lang kinopya ng anak mo ang medical record ko. Sinaktan pa niya ako kanina. Hanggat narito ako, huwag na siyang umasang makakaahon pa sa buhay na ito. Sinasabi mong sinaktan ka ng anak ko. Hindi, imposible 这 yan. 不可能。 Anong imposibleng pinagsasabi mo riyan? Nakita mo ba? Ito ang ginawa ng anak mo sa akin kanina. 给打的。 Nakita mo rin naman. Sobra na ang ginagawa ng anak mo. 太过分了。 Ang tatay ni Dr. Guo na ito ay ang vice-direktor ng ospital na ito. Kaya si Ye Qiyu mula ngayon ay wala nang kinabukasan dito. 服了， At sa pagsama ko sa kanya, wala na ring anumang pag-asa pa. 任何的可能了。 Hoy, matandang hakluban. Sasabihin ko na ito sa iyo ng diretso. 放这儿 Kung matalino ka, palsuhin mo ang anak mo at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay lumayas na kayo agad. Dahil kung hindi, 人的话， sinisiguro ko, dito sa ospital ng 州 Jiangzhou, 医院 pati na sa buong lungsod ng Ninghay, 是 wala na kayong matataguan. 立足之地。 Dr. Guo, bata pa po ang anak ko. 还小， Hindi pa siya marunong sa mundo. Huwag niyo po sana siyang 别 sisihin. 怪他啊。 Ganito na lang, pag uwi namin mamaya, 回去以后 didisiplinahin ko po siyang mabuti. Sa susunod na makita kayo, iiwas na siya ng daan. Mabuti po ang inyong kalooban. Huwag na po kayong pumatol sa kanya. 见识 Matandang babae, akala mo ba dito? 你在这里 Sa pagsasabi mo ng mabubulaklak na salita, ay pakakawalan ko na ang anak mo. 儿子 Huwag kang managinip. 做梦了。 Pasensya na po. 对不起， Alang-alang sa aming mag-ina na walang katuwang. 的份上，
Pagpasensyahan niyo na po kami. Pagpasensyahan, sino ka ba sa akala mo? Ang mga katulad ninyong, mag-inang mas masahol pa sa basura. 死了， Huwag niyo akong hinga ng pasensya. 包含 Lily, alang-alang sa pinagsamahan niyo ni Yekiyu, kahit paano ay may pinagdaanan kayo. Tulungan mo si tita na makiusap kay Dr. Guo. Hindi talaga pwedeng mawalan ng trabaho si Yekiyu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong pinagsamahan? Malinaw na nabulag lang ako noon. Matagal ko nang tinapos ang ugnayan sa basurang anak mo, kahit mamatay pa siya o mabuhay. Wala na akong pakialam. Hoy, matandang hakluban, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, 道歉， baka bigyan ko pa ng pagkakataon. 废我儿子 Ang basurang anak mo, sige, luluhod. Luluhod ako. Nakakatawa ka talaga. 我了， Sinabihan lang kitang lumuhod, at talagang lumuhod ka nga. 对呀， Ang mga hampas lupa ay hampas lupa talaga. 人 Kailanman ay hindi anggat sa lipunan. 命， Nay, 妈， Yekiyu, 叶秋， ikaw, hayop ka. 你他妈， Kung matapang ka talaga, patayin mo na ako ngayon din. 你就把我弄死！ Akala mo ba hindi ko kaya? 敢吗？ Yekiyu, bitawan mo na si Kongo agad. 滚！ Liz, ikaw. Tita, 姨， bakit nakatunganga pa kayo 什 dyan? 么呀？ Pigilan niyo si 叶 Yekiyu. 秋， Nasa maayos tayong lipunan ngayon. Kapag nakapatay 杀 siya, 了人的话， tiyak na pagbabayaran niya ang buhay ni Young Master Guo. Yekiyu, 叶秋， bitawan mo siya agad. 松手， Bitawan mo si Dr. Guo. 郭医生， Ina, inapi ka niya. 欺负你， Dapat siyang mamatay. Kahit pa inapi niya ako, 就算他欺负我， hindi mo dapat gantihan ng masama ang masama. Bata ka pa. 你还年轻， Hindi sulit na gawin mo iyan. Bitiw na, bilis. Ayaw ko. 我不放。 Kahit ba magmakaawa na ang ina mo, ayaw mo pa rin. O baka naman, 是说 gusto mo pang lumuhod ang ina mo sa harap mo, 你下跪 bago ka makinig sa akin. 妈的话。 Kongo, 哥， ayos ka lang 没 ba? 事吧？ Tutulungan kitang tumayo. Umalis ka nga riyan. Nakita mo na ba? Matanda ka. Ang pinakamamahal mong anak. 儿子， Sa gitna ng tirik na araw, ay sinubukan akong sakalin hanggang mamatay. Tanungin mo ang konsensya mo. Ang basurang gaya niya. Dapat pa bang manatili sa ospital na ito? Yekiyu, masyado ka nang nagmamarunong. Paulit-ulit mong kinakalaban si Kongo. Ilan ba ang buhay mo? 条命啊！ Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Kongo. Baka sakali, itira pa niya ang hamak mong buhay. Anong tawad? Sa lolo mo. Zhang Li, huwag na nating pag-usapan ng iba. Paano ka itinuring ng ina ko noon? Alam mo iyan ang higit pa sa akin, di ba? Ngayon, kinakampihan mo pa si Guo Xiaokong. Hinayaan mong bastyusan ng hayop na iyan ang ina ko. Tao ka pa ba niyan? Hindi kita inapi. Ah, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Anak, 秋儿， hindi ako inapi ni Lily. Ginawa ko ito ng kusa. Bakit mo? 你怎么 Narinig mo ba? Mismo siyang umamin. 承认了？ Kusa niyang ginawa, hindi ko siya 被 inapi. 欺负他， Ikaw. Dr. Guo, patawad po. Ang lahat ng nangyari kanina 切， ay isang malaking pagkakamali lang. 那 Heto ang 1,000 piso. 1000块钱， Maliit na bagay lang ito mula sa akin. Tanggapin niyo na po bilang bayad sa abala. 精神损失费。 1,000 piso. Ano ang tingin mo sa akin, pulubi? Sinaktan mo ang ina ko sa harap ko. Ngayon, sisiguraduhin kong malalagot ka sa akin. Anak, huwag kang gumawa ng gulo. Ina, hahayaan ko na lang ba na makita kita? Inaapi ng hayop na ito. Kung ganoon, karapat dapat pa ba akong maging anak mo? Tama na. 不了， Dr. Guo, 郭医生， pasensya na 对 talaga. 不起， Lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko bilang ina. 当妈的错， Pag uwi namin, tuturuan ko ng mabuti ang anak 教 ko. 育我儿子。 Sa ibang araw, isasama ko siya sa inyo para humingi ng tawad ng personal. Ina, ako na ngayon. Umalis ka na, bilis. Wala namang nangyari. 我没事儿。 Ang basurang iyon. 那废物 Akala mo ba ay may katawang bakal siya? 身吗？ Kung gusto ng isang lalaki na tumayo ng matatag, dapat siyang maging malupit. 需要心。 Tama ang sinabi ni Adeline. Ang isang mabuting taong tulad ko na paulit-ulit na nagpaparaya, ay aabusuhin lang ng isang basurang tulad mo. 近视， Naaalala ko kanina, ginamit mo ang kamay na ito para saktan ang nanay ko, di ba? Yekiyu, gusto mo ba talagang magkasubukan tayo hanggang sa huli? 错吗？ Magkasubukan hanggang huli, inapi mo ako, 欺负我， pinagbintangan mo ako, niliit mo ako, at kinuha mo pa ang girlfriend ko. Lahat ng iyon ay natiis ko, pero ang apihin mo ang nanay ko. Iyon ang hindi ko mapapalampas. Halika rito, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Ako, hihingi ng tawad sa mabahong matandang iyan.
Manigas 真 ka. 做梦了。 Mamatay man ako, hindi ako yuyuko sa kanya. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Huwag mo nang asahan. Sige. 行， Sana mapanindigan mo ang tapang mo hanggang dulo. Huwag kang magkunwaring patay. Bumangon ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Anong ginawa mo sa akin? Hulaan mo. Tama na iyan. Yekiyu. Alam mo ba ang ginagawa mo? 干什么？ Malaking gulo ang pinapasok mo. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Sige. 好， Tumigil ka na. Director Bai. Saklolo. 命啊！ Director Bai. 主任， Nababaliw na si Yekiyu. Pigilan niyo po siya agad. Bitawan mo si Dr. Guo. Director Bai. Makinig po kayo sa akin. Sabi ko, bitawan mo siya. Hindi na po kayo ang boss ko ngayon. 上司， Sige. 我凭什么？ Yekiyu, kahit hindi na ako ang boss mo ngayon, 不是你的上司， naging mentor mo pa rin ako ng ilang panahon. Maituturing pa rin akong guro mo. 是你半个老师。 Kung kinikilala mo pa ako bilang guro, 老师的话， makinig ka sa akin. Kahit hindi para sa sarili mo, isipin mo naman ang nanay mo. 像你的母亲， Nagpakahirap siyang pag-aralin ka sa kolehiyo 上大学， para makapagtrabaho ka sa ospital, hindi para gumawa ng ganitong gulo, di ba? Anak, 秋儿， makinig ka sa payo ni nanay. 金犬， Pakawalan mo na si Dr. Guo. 吧， Pero siya, alam ni nanay. Alam kong isa siyang ganap na bastos. 作为的混蛋， Pero kung itataya mo ang buhay mo, 这种人 para lang sa taong tulad niya, hindi iyon sulit. 太不值了。 Naiintindihan mo ba? Makinig ka, Guo Xiaokong. Makinig kang mabuti. Palalampasin ko muna ito ngayon. Pero kapag inulit mo pang apihin ang nanay ko, tinitiyak kong magiging kalunos-lunos ang katapusan mo. Nay, alis na tayo. 都给我站住！ Yekiyu. Matapos mong bugbugin ng ganyan si Xiaokong, akala mo ba makakaalis ka na lang ng ganoon kadali? Nananaginip ka. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Umalis ka sa harap ko. Nagpadala na ako ng mensahe sa tatay ni Xiaokong, kay Vice Director Guo Dano, bago siya makarating dito. 来之前， Kayong mag-ina, huwag nyo nang balaking umalis dito. Zhang Li, akala mo ba, hindi ko kayang saktan ka? Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. 装模作样 Binali mo ang mga braso at binti ni Kongo. Kung ay demanda ka namin, 的话， mabubulok ka sa kulungan. 穿吧。 Yekiyu, ialis mo na agad si tita rito. Lumayo kayo hanggat maaari. Sinasabi ko sa iyo, Director Bai, anong ibig mong sabihin? 意思啊， Ginawa ni Yekiyu ang ganito kay Kongo. Kung aalis siya, sino ang mananagot? 承担责任， Ikaw ba? 你吗？ Ako ang mananagot. 承担 Ikaw. Eksakto. Noong inilipat si Yekiyu sa nursing station kahapon, nangako na ako sa mga nakakataas, na kung magkamali man siyang muli, ako ang papasan ng lahat ng pananagutan. Director Bai, ano ba talagang ugnayan ninyong dalawa? Bakit mo kailangang managot para sa taong tulad niya? Masyadong nag-aalala si Bai Bing para kay Yekiyu. Posible kaya, na may relasyon talaga silang dalawa, kung ano man ang ugnayan namin ni Yekiyu. 关系， Wala ka nang pakialam 来 doon. 管。 Ialis mo na si tita rito, bilis. Director Bai. 主任， Salamat sa iyong mabuting intensyon. Ako ang bumugbog kay Guo Xiaokong. Hindi mo kailangang managot para sa akin. Alam mo ba, 你知不知道？ na ang tatay ni Guo Xiaokong ay ang vice-presidente ng ospital na ito. Sa tingin mo ba ay palalampasin ka niya? Ang koneksyon ni vice-presidente Guo ay abot sa buong Jiangzhou. Kung hindi ka paalis ngayon, wala nang makakapagtanggol sa iyo. Director Bai, alam ko ang lahat ng sinasabi mo, pero hindi ako natatakot sa kanya. Pwede ba, huwag kang maging isip bata, kung makukulong ka. 你坐牢的话， Naisip mo ba kung anong mangyayari sa nanay mo? Director Bai, nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Bilang kanyang ina, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Pero may kasabihan tayo. Kung sino ang gumawa, siya ang dapat managot. Kung si Yekiyu ay walang paninindigan sa sarili niyang gawa, 我的话， hindi siya karapat dapat na maging anak 我 ko. 的儿子， Pero, bata pa si 这么 Yekiyu. 年轻， Kung makukulong siya, masasira ang buong buhay niya. Tungkol sa bagay na iyan, Director Bai, hindi niyo na kailangang mag-alala. Bagaman wala akong ibang espesyal na kakayahan, ang protektahan ng aking anak, at siguraduhin hindi siya makukulong, ay kaya kong gawin. Tita, nagkita na ba tayo sa kung saan? 在什么地方见过？ Nagkita na tayo minsan, noong unang araw ni Yekiyu sa 在 ospital. 医院报道的时候， Ako ang naghatid sa kanya. Nagbatian pa nga tayo noon, 还互 di 相 ba? 打过招呼呢。 Ganoon ba? Sino ang nanakit sa anak ko? 打伤了我儿子。 哎呀， Tito, 伯父，
Salamat at dumating na kayo. Kung nahuli pa kayo ng kaunti, 再晚来一会儿啊。 baka hindi na maligtas ang buhay ni Kongo. Anak ko, anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong hawakan. Tatay, ang mga kamay at paa ko, lumpo na silang lahat. 废了， Kailangang ipaghiganti mo ako. 我报仇啊！ Sinong gumawa nito? Sinong walang hiyang naglakas loob na saktan ng anak ko sa teritoryo ko? Siya ang gumawa nito. Tito, siya ang bumugbog kay Kongo hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Sige, sige, sige. Kahit ang hari pa ng langit ang dumating ngayon, wala nang makakaligtas sa iyo. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Lumpuhin nyo ang tarantadong iyan para sa akin. Tito, pangalawang direktor. Si Ye Qiu ay tauhan namin sa departamento ng surgery. Maaari nyo ba akong pagbigyan? Palampasin nyo na siya kahit ngayon lang. Kung hindi ako nagkakamali, ang anak ko ay tauhan din sa departamento nyo. Bakit hindi mo pinotektahan ang anak ko? Ako. Tama na, Direktor Bai. Ngayon, ang pananagutan lang ng batang ito ang hahabulin ko. Ayaw ko nang gumawa pa ng ibang gulo. Mas mabuting huwag mo akong harangan. Dahil kung hindi, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Sugod. Tingnan natin kung sino maglalakas loob. Kayong lahat. Huwag ninyong kakalimutan ang posisyon ninyo. Mga gwardiya kayo ng ospital. Hindi kayo mga personal na goals ni Guo Dano. Pangalawang Direktor Guo. Tingnan niyo po ito. 这 Direktor Bai. Talaga bang kakalabanin mo ako? Ayaw kitang kalabanin. 对， Gusto lang kitang paalalahanan. Ospital ito. Huwag mong kalimutang doktor ka. Gusto mo akong daanin sa mga prinsipyo. Napakababaw mo naman mag-isip. Kahit sino pang dumating ngayon, walang silbi. Lulumpuhin ko ang batang ito. Sigurado yan. Sugurin niyo siya. Ano man ang maging resulta nito. Ako lang ang magpapasan ng lahat. Direktor Bai, ano po itong ginagawa nyo? Mukhang seryoso na ito. Dumaan muna kayo sa akin bago ang lahat. Ate Bai, tumabi ka na po. Kaya ko nang harapin ang mga taong ito. Ye Qiu, hindi ito ang oras para magpabayani ka. Alam mo ba kung sino sila? Ang mga taong ito. Alam ko. Lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Kahit 10 ordinaryong tao, hindi makakalapit sa kanila. Dahil alam mo pala, bakit mo pa? Magtiwala ka sa akin. Kung ganoon, mag-iingat ka. Hindi ba yan ang bodyguard ng matandang iyon noong nakaraan? Bakit siya narito? Hindi ba si Ginoong Zhao ito? Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Bakit napadpad ang isang kagalang-galang na tulad nyo rito? May kailangan lang akong asikasuhin. May aasikasuhin. Madali lang iyan. Ano po ba ang kailangan nyo? Sabihin nyo lang sa akin at gagawin ko agad. Hindi nyo na kailangang magpunta pa rito ng personal. Ang utos ni Haring Dragon. 吩咐的事儿， Kaya mo ba talagang gampanan? Ano? Haring Dragon. Dr. Ye, nagkita tayong muli. 见面了 Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, Kuya Zhao. Magkakilala pala ang dalawang ito. Imposible. Kilala ng lalaking ito ang bodyguard ng Haring Dragon. Dr. Ye, 叶先生， may oras ka ba ngayon? Wala. Binabala kasi ng mga ito na pilayin ako, kung hindi ka dumating. Sa tingin ko, kailangan ko silang turuan ng leksyon. Guo Dano. Anong nangyayari dito? Ginoong Zhao, ito. Ang Ye Qiu na ito. Pinili niya ang anak ko. Ako, gusto ko lang maghiganti sa kanya. Ang anak mo, hindi ba't humihinga pa naman siya? 事儿吗？ Anong paghihiganti ang sinasabi mo? Ginoong Zhao, hindi naman yata tama ang sinasabi niyo. Ang anak ko ay maayos na tao. Pero sa isang iglap, nabali ang lahat ng 4 niyang paa at kamay. Kung kayo ang nasa posisyon ko, kayo rin ay. 嗯， Huwag kang magalit sa akin. Si Dr. Ye ay kaibigan ng Haring Dragon. Pumunta ako rito ngayon, dahil sa utos ng Haring Dragon, para imbitahan si Dr. Ye sa kanyang mansyon. Ano, ikaw? Sinasabi mo bang, kaibigan siya ng Haring Dragon? Ito. Baka may pagkakamali lang. Bakit? 妈， Pinagdududahan mo ba na niloloko kita? 骗你， Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo 你 iyan. 自己看。 Iyan ang pribadong sasakyan ng Haring Dragon. Ang maalamat na kaibigan ng Haring Dragon. Ye Qiu. 叶秋， Ito. 这 Ito ba ang alas mo? 行吗？ Hindi ito maaari. Isang mahirap na lalaki lang siya. Paano siya makakakilala ng ganoong kalaking tao? Nagbibiro po kayo. Paano ko po kayo magagawang pagdudahan? Isasama ko na si Dr. Ye para makipagkita sa Haring Dragon. 王， May reklamo ka 你 ba? 有意见吗？ Wala po. Siguradong wala po. Siyempre. 当然， Kung meron 如果 man. 有的话， Sabihin mo na agad sa akin, Ginoong Zhao, kahit bigyan niyo pa ako ng 100 lakas ng loob. Hindi ako maglalakas loob na magkaroon ng reklamo sa inyo. Mabuti naman kung 这 ganoon. 样最好了。 Dr. Ye, tayo na. Gusto ko sanang isama ang nanay ko. Pwede ba?
Siyempre, walang problema. Direktora Bay, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Paumanhin, kailangan ko nang umalis. Ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Sige. Bakit mo siya hinayaang makaalis ng ganoon na lang? Hindi mo na ba ako ipaghihiganti, anak? Ang nangyari ngayong araw, mukhang kailangan nating tanggapin ang pagkatalo. Bakit naman? 凭什么？ Dahil kaibigan siya ni Haring Dragon. Sino ba ang Haring Dragon na iyan? Na nagawang takutin ka ng ganyan. Mas malakas pa ba siya kaysa sa langit? 跟我老子还牛吗？ Dito sa Jiangzhou, si Haring Dragon. Ang siyang batas. Patawad po. Nay, wala pong kwenta ang anak nyo. Hinayaan ko kayong mapahiya. Makinig ka sa payo ni nanay. Kung hindi mo na kaya, 下去了。 huwag mo nang pilitin. Tungkol naman kay Zhang Li. 张丽丽， Nagbago na siya. Mabuti na ring naghiwalay kayo. Ayaw na ni nanay na maging pabigat sa inyo. Ginoong Zhao, 先生， pakihinto na lang po sa tabi. 停车吧。 Ginoong Zhao, 先生， Haring Dragon, salamat po sa tulong nyo ngayong araw. Masyado kayong magalang. Maliit na bagay lang iyon. Umuwi ka na ng maaga. Paglulutuan kita ng masarap. 吃的。 Opo, Nay. Sigurado akong maraming katanungan si Dr. Ye sa akin. Tama ka. Hindi ko lang alam kung saan magsisimula. Magtanong lang kayo, Dr. Ye. Sasagutin ni Zhao Yun ang lahat. Sino ba talaga si Haring Dragon? Si Haring Dragon ang hari ng underworld sa Jiangzhou. At kasabay nito, isa rin siyang dating dalubhasa sa listahan ng mga tigre. Nagkita na kayo. 见过面的， Iyong kasama mo kahapon. Ang matandang lalaking nakasuot ng tangsuit. Siya iyon. Sabi ko na nga ba, huwag talagang tumingin sa panlabas na anyo. Hindi siguro Haring Dragon ang tunay niyang pangalan. Tama, bansag lang iyon sa mundo ng martial arts. Ang tunay niyang pangalan ay Long Chenkyu. Pero matagal na ang nakalipas. Mula nang may tumawag sa kanya sa pangalang iyan. At ikaw naman sa kanya. Ako ang kanyang bodyguard. Kaya pala, 原来如此啊！我们 papunta ba tayo sa bundok Yanwu? 入山吧。 Matalino talaga si Dr. Ye. Nakatira si Haring Dragon sa bundok Yanwu. Dr. Ye, nandito na tayo. Kuya 赵 Zhao, 哥，嗯， ito si 这 Dr. 位是 Ye. 叶医生， Si Ye Qiyu, ang kaibigang inimbitahan ni Haring Dragon. Magandang araw, Dr. Ye. Magandang araw sa inyo, Dr. Ye. 叶先生， Sumunod po kayo sa akin. Dr. Ye, kapag nagsasanay si Haring Dragon ng kaligrapiya, ayaw niyang naiistorbo. Pakihinaan lang po ang inyong mga hakbang. Maganda ang pagkakasulat. Ngunit sayang lang. Anong sayang? 其什么？ Masyadong matindi ang aura ng pagpatay. Ye Qiyu, huwag kang bastos. Humingi ka agad ng paumanhin kay Haring Dragon. Marunong ka rin ba sa kaligrapiya? May kaunting alam lang po. Sa mga pamanang iniwan ng ating mga ninuno, paanong mawawala ang sining ng kaligrapiya? Sabi mo kanina ay masyadong matindi ang aura ng pagpatay. 太重， Ibig mo bang sabihin ay mali ang aking nararamdaman? Noong isinusulat ko ang mga lirikong ito ng may pagmamadali, ang pagnanasa sa iyong puso ay mas matindi kaysa sa hanggerang pumatay. Ngunit ang iyong kaligrapiya ay kabaligtaran naman. Taglay pa rin ito ang kapangyarihang lumamon ng libu-libong milya, at walang bakas ng anumang makamundong pagnanasa. Dr. Ye, 医生 napakahusay mo. 很不错。 Sa pamamagitan lamang ng kaligrapiyang ito, 福字， ay nabasa mo na ang kaunting iniisip ng matandang 我 ito. 的三两心思。 Sa buong Jiangzhou, natatakot akong iilan lamang ang makakagawa niyan. Masyado po kayong mapagpuri. Dr. Ye, ipagpaumanhin mo ang biglaang pag-imbita sa iyo rito. Hindi ba kita naabala sa iyong trabaho? May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Gusto sana kitang hilingin gamutin ako. 治病 Dahil malapit na akong mamatay. 快死了。 Haring Dragon, huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Sa lakas at sigla ninyong iyan. 的样子， Sino mang makakakita sa inyo ay magsasabing napakalakas ninyo. Dr. Ye, hindi ako nagbibiro sa iyo. 开玩笑， Totoong malapit na akong mamatay. 死了。 Pero isa lamang po akong probationary doctor. 医生， At ngayon ay inilipat pa ako bilang isang caregiver. Kahit pa may sakit kayo, wala po akong maitutulong sa inyo. Dr. Ye, huwag kang masyadong magmadali. 着急 Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kaya kita pinapunta rito, ay dahil noong huli tayong magkita. 见面时， Sinabi mong sa tingin mo ay may sakit ako. Ha? 啊， Anak ng, 靠， boss, nagkakamali yata kayo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagmarunong noon. Sa nakalipas na 10 taon, pinuntahan ko na ang lahat ng tanyag na doktor. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabing may sakit ako. Pero ikaw, 偏偏是你， sa kabila ng panandalian nating pagkikita, 相逢 ay napansin mo agad na may karamdaman ako. 病在身， Kaya naniniwala akong ikaw ang makakagamot sa akin. 能治好我的病。
Sa totoo lang, nasabi ko lang po iyon nang hindi nag-iisip. 随口一说罢了。 Nasabi mo lang nang hindi nag-iisip, pero natumbok mo ang pinakaugat ng problema. Ipinapakita lang nito na hindi pangkaraniwan ang iyong galing sa medisina. Seryoso ba? Pwede palang bigyan ng ganyang kahulugan iyon. Kung talagang napakagaling ko, bakit naman ako itatapon sa nursing station na iyon? Haring Dragon, salamat po sa tiwala ninyo. Pero sa totoo lang, isa lamang akong intern na hindi pa man lang nakakapasa sa probation. Tungkol sa sakit ninyo, talagang wala akong kakayahang lutasin iyan. Humanap na lang po kayo ng mas bihasang doktor. Dr. Ye, 医生， tinatanggihan mo ba 是 ako? 在拒绝我？ Talaga pong kulang ang kakayahan ko. Sana po ay maunawaan ninyo. Dr. Ye, alam mo ba 你可知道 kung ano ang kinahinatnan ng mga 我 taong 的那些人 tumanggi sa akin noon? 我得个什么下场吗？ Zhao Yun, 人 sabihin mo sa kanya, ang mga taong tumanggi sa Haring Dragon noon, nang walang eksepsyon, ay itinapon ko lahat sa ilog para aipakin sa mga isda. Haring Dragon, huwag niyo naman akong takutin. Mula pagkabata ay matatakotin na ako. Hindi ko kaya ang ganitong pananakot. Hindi kita 没有 tinatakot. 吓唬你， Maraming taon na ang lumipas simula nang may nangahas na tumanggi sa akin. 惹我了。 Pinapanta kita rito. Dahil naniniwala akong may kakayahan kang gamutin ako. 好我， Basta't mapagaling mo ang sakit 治 ko. 好我的病， Masisiguro ko sa iyo 保证 na mula ngayon, 以后 magkakaroon ka ng walang hanggang kayamanan at 的 karangalan. 荣华富贵。 Dito sa maliit na teritoryong ito ng Jiangzhou. 地头上 Ikaw, Ye Qiu, ay pwedeng maghari Herian kahit saan. Paano kung hindi kita mapagaling? Takot ka bang mamatay? 怕死吗？ Syempre naman, takot ako. Hindi ba halata? Takot din akong mamatay. 怕死， Kaya kailangan mo akong 必 mapagaling. 须治好我。 我靠！ Binibantaan mo ba ako? 讹上我了是吧？ Dr. 叶 Ye, 医生， susuriin ko muna ang katawan ni Haring Dragon. Ginoong 叶 Ye, 先生， handa ka na bang gamutin 给 ako? 我治病了。 Ano pa nga ba? Kung hindi ako papayag, baka mamatay ako. May pagpipilian pa ba 不 ako? 愿意吗？ Hindi ka niloko ni Zhao Yun. 骗你， Noon, ang mga taong tumanggi sa akin, lahat sila ay itinapon sa ilog para aipakin sa mga isda. Pero sa mga taong 这些 iyon, 人里面 wala ni isa sa kanila ang doktor. 医生 Ang mga pinapatay ko ay ang mga dapat lang mamatay. 是该杀之人。 Pero iba ang mga 医生 doktor. 不一样， Nigaligtas sila ng buhay at tumutulong sa mga sugatan. Sila ay mga dakilang manggagamot ng mundo. Ang saktan ng mga ganitong tao 动手 ay isang malaking kasalanan. Kaya kahit hindi ka pumayag, 就算你不答应， hindi kita 不 papatayin. 会杀你的。 Haring Dragon, dahil sinabi mo iyan, magsasabi na rin ako ng totoo sa iyo. Tungkol sa pagpapagaling sa sakit mo, wala akong kasiguraduhan. Kahit 1%, wala, walang anuman iyon. Dahil nagtitiwala ako sa 我 iyo. 认定你了， Anuman ang maging resulta, 结果如何？ hindi kita sisisihin. 会怪你。 Kahit na mamatay 我 ako, 死了， ibig sabihin lang noon ay hanggang doon na lang ang buhay ko. 尽 Wala nang magagawa ang tadhana. Kung gayon, susuriin ko na ang katawan mo ngayon. Ano ang kailangan kong 怎 gawin? 么做？ Makinig ka lang sa mga sasabihin ko. Haring Dragon. Pakisuyo, ilabas mo ang iyong kanang kamay. Haring Dragon. Pakisuyo, ilabas mo ang iyong kaliwang kamay. Bakit ganito? 这样， Dr. Ye, 医生， may nakita ka ba? 看出什么来了吗？ Naintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Malubha na ang iyong karamdaman. Mayroon ka na lang kulang sa 7 araw para mabuhay. Ye Qiu, anong pinagsasabi mong kalokohan? Alam mo ba, sa sinabi mong iyan, sapat na iyan para mamatay ka. Tumahimik ka. Dr. Ye, ganyan talaga ang ugali ni Zhao Yun. 这样， Pagpasensyahan mo na siya. Sabi mo lang, 刚刚说 na mayroon na lang akong kulang sa 7 araw. Ibig bang sabihin ay nahanap mo na ang sanhi ng sakit ko? Oo. Kung hindi ako nagkakamali, 错的话， nalasan ka ng isang pambihirang lason. Ye Qiu, paano mo nalaman iyon? 出来的。 Ang pambihirang lasong ito ay napakabihira noong panahong iyon. Matatagpuan ito sa timog ng Miyojiang. Mayroon din itong pangalan. Tinatawag itong lason ng Wugo. Lason ng Wugo. 蜘蛛毒， Mukhang hindi nga ako nagkamali ng taong nilapitan. Napakaraming mga doktor at eksperto ang hindi nakahanap sa sanhi ng sakit ko. At ikaw, sa pamamagitan lang ng pagpauso sa akin ng sandali, ay nalaman mo na agad ang lason sa aking katawan. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. 何谓啊？ Sabihin mo, mayroon akong ilang katanungan ngayon. Sana ay masagot mo ito ng tapat. 回答。 Walang problema. Itanong mo lang. 你只管问， Nitong mga nakaraang araw, bukod sa sakit ng tiyan, wala na bang ibang kakaiba sa katawan mo? Tama ba? Tama. Ilang beses na akong nagpatingin sa ospital. 好几次， Ngunit wala silang makitang anumang problema. Ang lason sa buto ay hindi ordinaryong lason, kundi isang misteryosong sinaunang sining. Ang mga modernong kagamitang medikal ay talagang mahihirapang matukoy ito. Kaya naman pala, 怪呀！ nitong nakaraang buwan, ang sakit ng tiyan mo ay nagsimulang maging regular. Nagsisimula ito tuwing alas 12 ng hating gabi, at natatapos ng eksaktong alas 6 ng umaga. At kapag sumasakit ito, para itong libo-libong karayom na tumutusok sa puso, walang anumang gamot ang makakapagpatigil sa sakit. Tama ba? Tama.
Lahat ng sinabi mo ay tama. Maaari niyo po bang habarin ang inyong damit para masilip ko ang inyong likuran? Siyempre, maaari. Ngayon ay sigurado na ako. Ang lason na nasa inyo ay tinatawag na kulam ng ahas na yin-yang. Pati iyan ay nakikita mo. Mabuti na lang at sa pamanang iniwan ng aking mga ninuno, ay napakayaman sa mga kaalamang nakatala. Kung ako ito noong dati, kahit 8 buhay pa ang lumipas ay hindi ko malalaman ang bagay na ito. Dr. Ye, dahil nakikita mo kung anong lason ang nasa katawan ko. Ibig bang sabihin nito ay kaya mo akong pagalingin? Masyado nyo naman akong pinupuri, upang malabanan ang kulam ng ahas na yin-yang na ito, bago sumapit ang taglamig. Maliban na lang sa ano? Maliban na lang kung mabubuksan ko ang mata ng langit, sa loob ng mga sinaunang dasal ng Budismo, mayroong isang misteryosong pamamaraan, na tinatawag na pagbubukas ng mata ng langit. Ayon sa sabi-sabi, sa posisyong 2 pulgada sa itaas ng noo ng tao, ay may nakatagong isang mata, na tinatawag na mata ng langit. Kapag nabuksan ang matang ito, hindi lang ito nakakatulong sa paggawa ng mga bagay, kundi nakakakita rin ito ng mga kakaibang nilalang, mga demonyo at masasamang espiritu. Sinasabing wala itong hindi nakikita. Kaya rin itong hulaan ng swerte at malas, at makita ang kapalaran ng isang tao, maunawaan ang mga dakilang kaganapan sa mundo, tungkol naman sa paghahanap kung nasaan ang kulam ng ahas na yin-yang. Isang kislap lang ng isip ay malalaman na agad. Sayang nga lang. Kakamit ko pa lang ng pamanang ito. Hindi ko pa ito nagagawang sanayin. Ilang araw na lang ang natitira sa buhay ko. Kahit anong kalkula ko, hindi na aabot sa oras. Naku naman, pinapakabango ako ng gusto. Maliban na lang sa ano. Dr. Ye, ano ang iyong opinyon? Sabihin mo lang, huwag kang mag-alala. Ako. Sa puntong ito, hindi na kita lilihayman pa. Mayroon ngang isang paraan na makakapagligtas sa iyo. Ngunit ang paraang iyon, hindi ko masyadong alam kung paano. Kung gayon, pag-aralan mo agad. Hindi naman ganoon kabilis iyon. Kahit hindi ako matulog o magpahinga sa mga susunod na araw, natatakot akong hindi pa rin naabot. Dr. Yan, ano ba talaga ang paraang iyon? Sabihin mo sa akin. Alam niyo ba, ang tungkol sa pagbubukas ng mata ng langit? Nabalitaan ko na iyan. Ayon sa alamat, isa itong napakalalim na lihim na sining. Noong araw, iilang tao lamang ang nakakaalam nito, ngunit silang lahat ay namumuhay ng nakatago. Napakahirap nilang hanapin. May kinalaman ba ito sa paggamot sa kulam ng Haring Dragon? Mayroon. At malaki ang kinalaman nito. Kung sino man ang may kakayahang magbukas ng mata ng langit, ay madaling makikita ang uod ng kulam sa katawan ng Haring Dragon. At sa gayon ay may iligtas ang kanyang buhay. Haring Dragon. Alam niyo ba kung sino ang nakakaalam ng lihim na sining na ito? Sa buong mundo, ang may kakayahang gumamit ng ganitong pambihirang sining ay malamang na ang 3 iyon lamang. Sila ang mga pinuno ng bundok Wudang at bundok Longho. Pati na rin ang nasa tuktok ng Kunlun. Ang pinuno ng pamilya Yinshen. Kung gayon, pakinggan niyo ang payo ko. Gawin niyo ang lahat para mahanap sila. Baka isa sa kanila ay kayang magligtas sa buhay niyo. Ang mahanap ang kahit sino sa kanila ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Tulad na lang ng mga pinuno ng bundok Wudang at bundok Longho. Upang makamit ang nangungunang pwesto sa ranggo ng Dragon at Tigre, ilang dekada na ang nakalipas. Nang pumasok silang dalawa sa matinding pag-iisa. Tungkol naman sa pinuno ng pamilya ng mga ermitanyo, ang kanilang angkan, 2,000 taon na ang nakalipas, ay nagretiro na sa Kunlun. At hindi na nakikialam sa mga usapin ng mundo, ngayong nagbago na ang panahon. Saan ko naman hahanapin ang kasalukuyan nilang pinuno? Talagang isang malaking problema nga iyan. Kahit na may kaunting impluwensya ako rito sa Jiangzhou. Sa harap ng mga taong iyon, isa lamang akong hamak na langgam. Bakit naman nila ako nanaayos iligtas? Haring Dragon. Ang buhay at kamatayan ay nakatadhana dahil walang paraan. Ipaubaya na lang natin sa tadhana ang lahat. Dr. Ye, salamat sa pagod mo ngayong araw. Pasensya na talaga. Hindi ko kayo natulungan. Ito ang aking tadhana. Walang dapat isisi sa iba. Zhao Yun, makinig ka sa utos ko. Nirito po, Panginoon, pagkatapos kong mamatay. Tiyakin mong aalagaan at babantayan mo si Ye Qiyu. Ano mang hilingin niya. Basta't hindi ito sumasalungat sa katarungan ng Jianghu. Dapat mo itong pagbigyan. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Haring Dragon, hindi nyo kailangan gawin ito. Ako, mayroon lang akong isang hiling. Sana ay gamitin mo ang iyong kakayahan para magpagaling ng mga may sakit, at tumulong sa kapwa. Ihatid ang panauhin. Dr. Ye, dito po. Mag-ingat po kayo. Anak nang, bakit ko nakalimutan ang bagay na iyon? Dr. Ye, saan ka pupunta? Dr. Ye, may kailangan ka pa ba? Bigla akong may naisip na paraan. Maaaring makatulong ito sa inyong karamdaman. Sige, sabihin mo. Acupuncture. Salamat sa iyo, Dr. Ye. Pero sa kalagayan ko ngayon, ang paggamit ng acupuncture ay imposibleng makatulong sa akin.
Nasubukan ko na iyan dati. 人又不是没试过， Pero sa huli, 最终 wala ring nangyari. 都是无用之功。 Iba ang pagkakataong ito, sigurado ako. At isa pa, ang acupuncture na sinasabi ko. Bagamat hindi nito kayang puksain ang kulam ng ahas, ay kaya nitong pahabain ang inyong buhay. Walang silbi iyan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. 浪费。 Ano? Ano ang sinabi mo kanina? Pahabain ang buhay. Tama, iyon nga, ang pahabain ng inyong buhay. Hindi ka ba nagbibiro sa matandang tulad ko? 老头子开玩笑吧？ Hindi po, naninindigan ako sa bawat salitang binitawan ko. Ikaw, gaano katagal mo kayang pahabain ang buhay ko? 长时间。 Isang buwan, 太阳啊， 7 araw o isang buwan. 跟一个月 Ano bang pinagkaiba nyon? 分别呢？ Maikli lang ang isang buwan. Pero mas matagal pa rin iyon kaysa sa isang linggo. Tama siya, Haring Dragon. Baka sakaling sa loob ng isang buwang iyon, ay makahanap na tayo ng paraan, para mapagaling ang kulam sa inyo. Madaling sabihin iyan. 好啊， Sa nakalipas na mga taon, 来 pinuntahan ko na ang lahat ng tanyag na doktor. Pero wala silang nagawa. 何作用？ Sa loob lang ng isang buwan, anong pagbabago ang 什么 mangyayari? 进展呢？ At higit sa lahat, pagod na ako sa ganitong kalagayan. 受够了那种 Ang tinitiis na sakit ng tiyan na parang kinakatay. Ang mabuhay pa ng dagdag na 20 araw. 天 Para sa 我 akin, 来说 ay isa lamang pagpapahirap. 是一种折磨。 Ang lisanin ng mundong ito ng mas maaga. 这世界 Marahil, 或许 ay isang uri ng kalayaan. 多 Nakalimutan ko pong sabihin sa inyo. Kapag nagtagumpay ang pagpapahaba ng buhay, agad na mawawala ang sakit ng inyong tiyan. Dr. Ye, 医生， hindi mo ba ako niloloko? 骗我吧？ Hindi pa naalis ang kulam. Ang mga sintomas ng sakit ng tiyan, paano iyon mawawala? 会消失呢？ Iyan ang himala ng aking sining ng acupuncture. Kahit hindi nito malutas ang ugat ng problema. Ang alisin ang sakit at pahabain ang buhay, ay kayang-kaya nito, kung ganoon. 说 Kung hindi ko na kailangang tiisin ang matinding sakit na iyon, 痛的话， maaari nating subukan. 试一试。 Ye Qiu, pumayag na ang Haring Dragon. Bilisan mo at simulan na ang paggamot. Dito ba sa inyo? Mayroon kayong mga karayom na pilak? Mayroon. Kukunin ko na agad. Dr. Ye, sapat na ba ang mga gamit dito? Kung hindi pa, sabihin mo lang. Bibili na ako agad. Sapat na ito. Kailangan ko pa po kayong abalahin na maghubad ng damit. Magsisimula na po ako. Sige. 好， Ano ang nararamdaman nyo? Medyo 有 makati. 点痒。 At medyo namamanhid din. Masakit. Ye Qiu, magiging maayos lang ba si Haring Dragon? Huwag kang mag-alala. Normal na reaksyon lang ito. Ye Qiu, 叶秋， medyo bumuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na. 多了。 Magsisimula na tayo ngayon. Hindi na ito masasakit. Tapos na. Ngayon, ano na ang pakiramdam nyo? Ang gan ng buong katawan ko. 松啊， Parang bumalik ako noong kabataan ko. 年轻时候一样的。 At isa pa, wala na ang epekto ng kulam ng ahas. 的影响。 Dr. Ye, paano mo nagawa iyon? 做到的 Ang paraan ng acupuncture na ginamit ko kanina, dahil sa siyam na karayom ng Huiyang, kaya nitong ayusin ang balanse ng yin at yang, at dagdagan ang iyong enerhiya. Kapag ang dalawang ito ay bumalik sa normal, lilito ang epekto ng pagpapahaba ng buhay. Ang galing, Dr. Ye. Nagawa mong masterin 掌握了 ang napakalakas na sining ng acupuncture na ito. Siyam na karayom ng Huiyang, bago kita nakilala, talagang hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ang tunay na magaling, ay ang mga ninuno naming mga Ye. Tungkol doon, nagtagumpay ba talaga ang pagpapahaba ng buhay? Nagtagumpay po. Si Haring Dragon, sa loob ng susunod na isang buwan, ay hindi na kailangang mag-alala para sa kanyang buhay. Napakabuti. Maraming salamat sa tulong mo ngayong araw, Dr. Ye. Maliit na bagay lang po iyon. Hindi nyo na kailangang maging masyadong formal. Pasensya na po, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Hello. Ate Lin. Hoy, bata, sabi mo bibilhan mo ako ng pagkain pagbalik mo. Bakit ang tagal mo? Nasaan ka na ba? Matapos mong isuot ang pantalon mo. Nakalimutan mo na ba agad si ate? Naku po, paano ko ba nakalimutan 别 iyon? 忘了， Pasensya na, Ate Lin. Pumunta kasi ang nanay ko sa ospital kanina. Pabalik na ako agad sa ospital. Bilisan mo ha. 你快点哦， Mag-isa lang si ate dito sa kwarto. Nababagot na ako. 聊的。 Sige po, babalik na ako agad. 回去了。
Pasensya na po, Haring Dragon. May pasyenteng naghihintay sa akin sa ospital. Kailangan ko nang bumalik agad. Zhao Yun. 老袁， Ihatid mo si Dr. Ye pabalik sa ospital. Masusunod po. Ye Qilu, magsabi ka sa akin ng totoo. Mabubuhay pa ba talaga si Haring Dragon ng isang buwan? Sa tingin mo ba ay nagpapanggap lang ako? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, ang konsepto ng pagpapahaba ng buhay ay talagang mahirap paniwalaan. Sa lawak ng karanasan ko, hindi ko magawang maniwala ng lubusan. Medyo tapat ka pala. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, siguradong magiging ligtas ang Haring Dragon. Subalit, kailangan nyo pa rin magmadali sa pagtulong sa kanya na mahanap ang lunas para sa kulam ng lason. Dahil kapag lumipas na ang oras, kahit ang mga Diyos pa ang dumating, hindi na siya may iligtas pa. Naiintindihan ko. 明白了。 Nga pala, Kuya Zhao, naaalala kong nabanggit mo sa akin noon na ang Haring Dragon ay dating eksperto sa listahan ng tigre at ang mga pinuno ng bundok Wudang at bundok Longho para makuha ang unang pwesto sa listahan ng dragon. Tama iyon. Itong listahan ng dragon at listahan ng tigre. Ano ba talaga ang mga iyon? Parang napakalakas ng mga taong nandoon. Alam ko na itatanong mo yan. Alam mo ba ang listahan ng Forbes? Siyempre, ang mga taong nasa listahang iyon ay ang mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ganoon din ang konsepto ng listahan ng dragon at tigre. Ang mga nakakapasok sa dalawang listahang ito ay walang iba kundi ang mga pinakamalakas na eksperto sa sining ng pakikipaglaban. Ang listahan ng tigre ay ginagawa tuwing 5 taon. Ang mga mandirigma ay nagtitipon sa templo ng Confucius para lumahok sa paligsahan. Ang unang 50 tao ang mapapasama sa listahan. Paano ang Haring Dragon? Bago siya naleson. 之前， Ang Haring Dragon ay nasa 12 pwesto. Siya lang sa buong lungsod ng Jiangzhou. Ang tanging malakas na nakapasok sa listahan. Sayang nga lang at matapos siyang malason. Ang katawan niya ay unti-unti nang nanghina araw-araw. 5 taon na ang nakalipas. Kusa na siyang sumuko sa paligsahan. Ganoon pala. Paano naman ang listahan ng Dragon? Ang listahan ng Dragon ay tuwing 10 taon. Ang mga pinakamahusay sa mundo ay nagtitipon tuwing 15 ng Agosto. Sa bundok Tai. Sa pangkalahatan. 来说， Ang mga nasa listahan ng tigre, kung gusto nilang makapasok sa listahan ng dragon, kailangan nilang hamanin ang sino mang eksperto doon. 高手， Maaari ba akong magtanong pa ng isa? Sige, ituloy mo. Base sa sinabi mo, 武当山和龙虎山的长 ang dalawang pinuno ay nasa 2 at 3 pwesto sa listahan ng dragon. Sino naman ang nasa unang pwesto? Bakit mo naman naitanong iyan? Naku-curious lang ako. Ang nasa tuktok ng listahan ng dragon ay si Xiao Jiyu. Siguradong narinig mo na ang tungkol sa kanya. Ang maalamat na Diyos ng digmaan ng Beijing. Tama iyon. Si Xiao Jiyu sa buong listahan ng dragon ay masasabing nasa ibang antas na ang galing. Noon, ang dalawang pinuno ng bundok Longhu at bundok Wudang ay nagsanib puwersa para labanan siya. Pero hindi man lang sila tumagal ng 3 tira sa kanya. Grabe, ang tindi naman. Ang pinakaimportante rito, noong panahong iyon, 25 anyos pa lang si Xiao Jiyu. Sobra naman yata iyan. 了吧？ Wala tayong magagawa. May mga taong sadyang itinadhana na maging bida, at ang iba ay suporta lang. At may mga sabi-sabi sa mundo ng sining ng pakikipaglaban, na ang lakas ni Xiao Jiyu ay malapit na sa antas ng isang Diyos. Baka balang araw ay makapasok siya sa listahan ng mga Diyos. May listahan pa ng mga Diyos. Oo. Iyon ay higit pa sa listahan ng dragon at tigre. Narinig ko lang din ang tungkol doon. 耳闻的。 Ang listahan ng mga Diyos ay ina-update tuwing 30 taon. Ang lahat ng mga dalubhasa sa buong mundo ay pupunta sa China para sa ranggo. Pero kung saan gaganapin ang laban, iyan ang hindi ko alam. 就不知道了。 Nandito na tayo. Kung may manggulo man sa iyo 找 ulit, 你麻烦的话， huwag mong kalimutang tawagan ako. Walang problema. 聪哥， Gising ka na rin sa 我 wakas. 醒了。 Ako. Nasaan ba ako? 在哪儿？ Nasa special ward ka. Inayos ito ng tito ko, ang pinakamagaling na espesyalista sa buong ospital, ang nag-opera sa iyo. Sabi nila, kailangan mo lang magpahinga ng 6 na buwan. 半年， At babalik na sa dati ang lahat, 6 na buwan. 年 Ito. Hinding-hindi kita mapapatawad. 放过你。 Kuya Zong, huminahon ka muna. Sabi ng doktor, 是说了， bawal ang ma-stress habang nagpapagaling. Kung hindi, baka hindi ka agad gumaling. Liz. Hindi dapat naging ganito. 再这样，聪哥， Huwag kang magkunwaring kawawa riyan. Sabi ko lumayas ka, hindi mo ba naintindihan? Liz na. 乐。 Zai kicks you. Hinding-hindi kita palalampasin. 不会放过你。 Buti naman at naisipan mong bumalik. Pasensya na, Ate Lin. May inasikaso lang ako kanina. Kayong mga lalaki talaga, pare-pareho lang kayo. Pagkatapos makuha ang gusto, hindi na nag-aalala. 伤心了。 Saan naman nanggaling iyan? Ate Lin, talagang may ginawa lang ako kanina. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto mong kainin. 是什么？ Kaya bumili na lang ako ng ilang xiaolongbao. Isang order lang ng xiaolongbao. At gusto mo nang patawarin kita. 呃， Ano bang gusto mong gawin ko? Maliban na lang kung subuan mo ako. Ha, parang hindi naman yata tama iyan. 好吧，
Sige, hindi talaga kita papatawarin. Isa ka talagang mapanuksong diwata. Yekiyu, hindi ko na kayang ubusin. Itong natitirang kalahati, pwede mo bang ubusin para sa akin? Ha? Pero, kalahati pa lang ang nakakain mo. Bakit? Bawal bang maliit lang ang gana ko? At saka, nagdidieta ako ngayon. Ang mga pagkain tulad ng xiaolongbao, hindi dapat kinakain ng marami. Kung kakainin ko ito, hindi ba parang indirect kiss na iyon? Ano ba talagang balak ng babaeng ito? Ate Lin, kumain na ako kanina. Kaya ba nandidiri ka sa akin? Bakit naman ako mandidiri? Iniisip ko lang na, parang hindi ito nararapat. Ibig sabihin nandidiri ka nga sa akin. Pangako, hindi talaga. Kung kakainin mo yan, maniniwala ako sa iyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Direktora Bai, kailan ka pa dumating? Noong sinusubuan ka niya ng siopaw. Kumusta na ang sugat mo? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Anong nangyayari? Bakit parang nararamdaman ko na, kinikilabutan ako sa likod ko? Magkakilala ba kayong dalawa? Wala kang pakialam. Pasensya na, ipagpatuloy niyo lang yan. Bye, Bing. Sinadya mo bang pumunta rito para bisitahin ako? Wala akong oras para sa ganyang bagay. At isa pa, pakiusap, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Hindi tayo ganoon kaidhado. Yekiyu, sumama ka sa akin sa labas sandali. Sandali lang. Director Bai, si Yekiyu ay caregiver ko na ngayon, bago mo siya paalisin. Hindi ba dapat makipag-usap ka muna sa akin? Ako ang director ng surgery. Si Yekiyu ay nasa ilalim ng departamento ko. Isa siyang probationary doctor. Kapag tinawag ko siya, hindi ko kailangang magpaalam sa kahit kanino. Huwag mong kalimutan. Hindi na siya ngayon isang probationary doctor, kundi caregiver ko na siya. Ano naman ngayon? Lahat ng caregiver sa ospital na ito ay nasa ilalim ng utos ko. Lin Jingji, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang taong si Yekiyu na ito, hindi mapagkakatiwalaan sa mga gawain. Hindi seryoso sa trabaho. Ikaw, mas mabuting magpalat ka na lang ng caregiver. Director Bai, anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba akong hamakin? Sinisira mo ang imahe ko sa harap ng amo ko. Hindi ba niya alam na kapag nawala sa akin ang trabahong ito, ay agad akong mapapalaya sa ospital na ito? Salamat sa paalala, Director Bai. Pero gustong-gusto ko si Yekiyu. Hindi lang siya gwapo, kundi pati na rin, marunong siyang mag-alaga ng tao. Baka ang lahat ng nakikita mo ay pagpapanggap lang ni Yekiyu. Pinapayuhan kita, huwag kang magpadala sa panlabas na anyo, at baka maloko ka lang. Grabe naman. Anong problema ng babaeng ito? Talagang paulit-ulit niya akong sinisiraan at pinapahiya. Pasensya na, Director Bai, pero ang taong tulad ko ay mas naniniwala sa sarili kong mga mata. Mas naniniwala ako sa nakikita ko. Sa panahon ngayon, ang lalaking tulad ni Yekiyu na maalaga at napakalambing ay talagang mahirap nang mahanap kung siya lang ang boyfriend ko. Sana nga. Yekiyu, gusto mo bang maging boyfriend ko? Ako. Oo, ikaw nga. Yekiyu, lumabas ka rito ngayon din. Kung hindi, panagutan mo ang kahihinatnan nito. Ilang salita lang naman. Pero nagawa nitong sirain ang depensa ng babaeng ito. Yekiyu, kayo ba ni Baibing? May namamagitan ba sa inyo? Ha, wala naman, Ate Lin. Kailangan ko munang lumabas sandali. Tingnan mo. Sige, umalis ka na. Hahayaan mo lang akong mag-isa, na parang binata sa bakanteng kwarto. Director Bai, may kailangan po ba kayo sa akin? Bakit, hindi ba kita pwedeng hanapin kung wala lang? Nagbibiro po kayo. Kayo ang boss ko. Kahit anong oras nyo ako gustong hanapin, pwede. Isang tawag nyo lang, darating ako. Tatanungin kita. May gusto ka ba kay Lin Jingji? Mukhang interesado ka sa babaeng iyon. Wala po. Maling akala lang po yan. Ang totoo niyan kanina ay maling akala. Akala mo ba bulag ako?
Huwag mong isipin hindi ko nakita. Pinapakain ka pa niya ng Bowsy. At mukhang gustong-gusto mo naman. Hindi naman sa ganoon, Director Bai. Hindi talaga gaya ng iniisip nyo. Kami ni MS. Lin ay, tama na. Kung hanggang saan na ang narating nyo. Wala akong pakialam. Pero bilang boss mo, kailangan kitang paalalahanan. Iyang si Lin Jingji. Hindi siya mabuting babae. Mabuti pang, lumayo-layo ka sa kanya. Kung hindi, hindi mo man lang malalaman kung paano ka mapapahamak. Director Bai, bakit parang galit na galit kayo? Posible kayang mayroon kayong alitan ni Lin Jingji. Anong tinitingin-tingin mo? Iniisip mo ba na may personal kaming hidwaan ni Lin Jingji? Huwag ka nang manghula. Sasabihin ko na sa iyo ng malinaw. Wala. Pinapalayo kita sa kanya. Para lang sa ikabubuti mo. Sana maintindihan mo iyon. Pero Director Bai, 白主任， isa akong caregiver ngayon. 护工 At si Ate Lin ang pasyente 我 ko. 的病人， Responsibilidad ko ang alagaan 我 siya. 的职责。 Dapat mas alam niyo iyan kaysa sa akin. 我清楚。 Ate Lin. Tinatawag mo talagang Ate Lin si Lin Jingji. Gaano mo pa lang ba siya kakilala? Wala kang kaalam-alam tungkol sa kanya. Tapos lakas loob mo siyang tawaging ate. Isa lang naman itong tawag, di ba? Ano bang masama doon? Ye Qiu, bilang boss mo, ayaw kong panoorin ka lang na mapunta sa maling landas. Kaya muli kitang paaalalahanan. Huwag kang lalapit kay Lin Jingji. Ginagawa ko ito para sa iyo. Director Bai. Alam ko kung para sa ikabubuti ko ito. Pero kayo, maaari mo bang linawin ang sinasabi mo? Hindi naman pwedeng hayaan mo lang ako na manatiling nalilito ng ganito. Sige, sasabihin ko sa iyo, ang taong si Lin Jingji na iyan, bagamat maganda ang kanyang mukha, sa katotohanan, ay may pusong kasing sama ng ahas at alakdan. Alam mo ba, na ang dati niyang kasintahan, ay siya mismo, ang pumatay gamit ang lason. Ano ang sinasabi mo? Bakit, ngayon ba ay kahit ang mga salita ko, ay hindi mo na pinaniniwalaan? Director Bai, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Siyempre, naniniwala ako sa sinasabi niyo, pero hindi ko lang akalain na si Ate Lin ay, tinatawag mo pa rin siyang ate, tandaan mo. Mula ngayon sa harap ko, hindi mo na siya pwedeng tawaging ate. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko na. Director Bai, tungkol kay Ate Lin. 理解他。 Ang ibig kong sabihin ay, mukhang hindi naman si Lin Jingji, ang tipo ng tao, na lalasunin ang sariling kasintahan. May mga taong sa labas lang, mukhang kagalang-galang. Pero sa likod, hindi mo alam kung anong klaseng halimaw pala sila. Ang paglason ni Lin Jingji, at pagpatay sa kanyang kasintahan, ay naging malaking usap-usapan, sa mataas na lipunan noon. Kaya lang, noong panahong iyon, walang nahanap na matibay na ebidensya. Kung hindi, matagal na sana siyang nabubulok sa kulungan. Ganoon pala ang nangyari sa kanya. Marami na pala siyang pinagdaanan dati. At dahil din, sa mga ginawa niya noon, pinalayas siya ng pamilya Lin. Pagkatapos ay nagsimula siya ng sariling negosyo sa Jiangzhou, gamit ang kanyang pambihirang ganda at katawan. Marami siyang naakit na tagahanga, kahit mga may asawa ng lalaki o mga mayamang binata. Lahat sila ay naghahabol sa kanya. Ngayon, ang kumpanya niya ay nakalista na sa stock market. At tinagurian pa siya ng mga magazine bilang pinakamagandang CEO sa buong Jiangzhou. Maaaring hindi alam ng iba ang baho niya, pero malinaw sa akin na isa lamang siyang tusong babaeng mapaglaro sa lipunan. Ang mga babaeng tulad niya, mabuti pang huwag mo na siyang lapitan para hindi ka mahawa sa kasamaan niya. Director Bai, teka lang, 话说回来， bakit parang alam na alam nyo ang lahat ng tungkol sa kanya dahil ako ay kanyang? Bakit ka ba nagtatanong ng napakarami? Sa madaling salita, ang babaeng iyon ay hindi mabuting tao. Tandaan mo, lumayo ka sa kanya sa susunod. At isa pa, kanina sa harap niya, sinabi kong hindi ka seryoso sa trabaho, para lang mapaghiwalay kayong dalawa. Putulin mo na agad ang ugnayan sa kanila. At isa pa, gagawa ako ng paraan, para mailipat ka agad pabalik dito mula sa nursing station. Sa galing mong yan, ang maging isang caregiver lang, ay talagang panghihinayang. Salamat, Director Bai. Walang anuman. Sa susunod, kapag tayo lang, maaari mo rin akong tawaging ate. Ha, ano po? Mas matanda naman talaga ako sa iyo. Ang tawagin akong ate, hindi ba't normal lang yun? Ayos lang naman. 端端的。 Bakit parang nahihiya si Director Bai? Nga pala, sina Guo Dano at Guo Xiaokong ang mag-amang yun. Hindi ka ba nila ginulo? Hindi naman po. Mabuti naman kung ganoon, pero dapat ka pa rin mag-ingat. Ang mag-amang yun, parehong hindi mapagkakatiwalaan. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Mamaya kakausapin ko ang nursing station para ilipat ka na pabalik sa departamento. Huwag na. Ako na mismo ang kakausap kay Lin Jingji. Baka kung ano na namang kalokohan ang gawin niya. Director Bai, ang pumasok sa silid ng iba nang hindi kumatok ay isang gawaing napakabastos. Gayunpaman, salamat pa rin sa iyo, dahil ibinalik mo sa akin si Ye Qiu. Simula ngayon, ililipat na si Ye Qiu sa surgery, para magpatuloy bilang probationary doctor.
Tungkol naman sa nursing station, magpapadala na lang doon ng bagong caregiver para mag-asikaso sa mga pangangailangan mo. Bai Bing, anong ibig mong sabihin? Si Ye Qiu ay caregiver ko. Anong karapatan mong ilipat siya? Dahil ako ang head ng surgery. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Isusumbong kita ngayon din. Bahala ka. Ikaw. Alam ko kung bakit. Ayaw mong hayaan si Ye Qiu na manatili sa akin. Gusto mo siya, no? Kaya ayaw mong makitang magkasama kaming dalawa. Ikaw. Nagseselos ka. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Kung hindi, edi hindi. Bakit kailangang magalit ng ganyan? Pero sa totoo lang, sa init ng ulo mong yan, kailangan mo na sigurong maghanap ng boyfriend para kumalma ka. Kundi, baka magkaroon ka ng hormonal imbalance. Lin Jingji. Tama ako, di ba Ye Qiu? Ye Qiu, alis na tayo. Sandali lang. Bai Bing. Uulitin ko sa iyo, si Ye Qiu ay caregiver ko. Nang walang pahintulot ko. Walang sino mang pwedeng maglipat sa kanya. Uulitin ko rin sa iyo. Ako ang nakakataas na opisyal ni Ye Qiu. May karapatan akong ilipat siya. Ano kasi? Pag-usapan natin ito ng maayos. Tumahimik ka. May inaasikaso ako rito. Pupunta na ako riyan agad. Hindi ako ang nanay mo. Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng nanay ko? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay nasa kamay ko ang nanay mo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya, pumunta ka agad sa abandonadong gusali sa tabi ng daang Zhongbei. Subukan mong saktan kahit isang daliri ng nanay ko. Hinding-hindi kita titigilan hanggang sa mamatay ka. Ano ba talagang nangyayari? May kumidnap sa ina ni Ye Qiu. Siguradong pinuntahan niya si Guo Xiaokong. Kailangan nating magmadali roon. Ye Qiu, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Guo Xiaokong? Wala akong sasabihin sa iyo. Kung nandito ka para humingi ng tawad sa kanya, lumuhad ka muna riyan. Hintayin mo siyang bumalik bago tayo mag-usap. Ye Qiu, hayop ka. Bitawan mo ako. Ayaw ko nang makipag-usap ng walang saysay sa iyo. Sabihin mo sa akin, nasaan si Guo Xiaokong? Oo nga. Ibaon mo muna ang galit mo at bitawan siya. Huwag kang padalos-dalos. Nasaan ba talaga si Guo Xiaokong? Siya. Nasa abandonadong gusali siya ngayon sa tabi ng daang Zhongbei. Ye Qiu, kailangan ni Lolo ng tulong. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang bagay na ito, makakahanap kami ng tutulong sa iyo para malutas ito. Salamat sa inyong mabuting intensyon. Pero ang usaping ito, ay personal na alitan sa pagitan namin ni Guo Xiaokong. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Pero, magtiwala kayo sa akin. Sige, pumunta ka na. Siguraduhin mong babalik ka ng ligtas. Hindi masama. Ang bilis mong nakarating dito. Nagulat ka bang makita ako? Nasaan ang nanay ko? Nasa loob siya ng gusaling ito sa likuran ko. Bayaw. Ipakita mo ang galing mo. Sugod. Hanggang dito lang ba ang antas ng mga tauhan mo? Imposible ito. Paano mo natalo ang ganito karaming tao? Salamat ito sa pamanang iniwan ng aking mga ninuno. Sa kakayahan ko ngayon, hindi ko masabing kaya ko ang antas ng dragon, pero ang pumasok sa antas ng tigre, ay tiyak na walang problema. Huwag kang masyadong mayabang. Ngayong araw, sisiguraduhin kong ilalabas kang bangkay dito. Lei Hu. Ikaw na ang bahala. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Guo Xiaokong. Ngayong nakaharap mo ako, si Lei Hu, ito na ang katapusan mo. Ikaw. Paano mo? Ganito lang ba ang antas mo? Nagpapanggap ka pang magaling na tauhan. Si Lei Hu ay isang eksperto na nakaabot sa antas ng tigre. Paano mo siya nagawang talunin? Hindi. Siguradong nananaginip lang ako. Tama ka. Simula ngayon, ako na ang magiging bangungot mo. Kahit anong teknik pa ang mayroon ka, ilabas mo na lahat.
Marami akong oras. 是时间。 Dahan-dahan kitang paglalaroan. 好好好， Gusto mong maglaro, di ba? 是吗？ Sige, sisabayan kita hanggang sa dulo. 敌